Kamusta mga tol? So today papunta tayo sa Busan, South Korea. At nandito tayo sa Seoul Station ngayon para bibili tayo ng ating train ticket, no? Sasakyan natin is yung KTX, yun yung mabilis na train going to Busan. And so nag-subway ako papunta dito mula dun sa ni-stayan ko. So ito yung pila. So nakabili na tayo ng ticket natin. Maybe approximately 10 minutes from now ang alis ng train. So ayan, habulin natin, no. 6:58 ang departure. So kunin ko lang yung baggage ko and then let's go. So ang ticket pala, it cost 59,801. 59,800. One way yon papunta sa Busan. And then ganun din ang pabalik. Pwede kayong bumili ng advance ticket pabalik, pero ako kasi hindi ko sure kung anong oras ang gusto ko. So pwede nang doon kayo bumili sa Busan going back to Seoul, para at least hindi rin kayo pressured kung halimbawa meron pa kayong mga gustong puntahan. So guys, hinahanap lang natin yung train number natin. So guys, nandito na tayo sa Busan Station. At ngayon magbabas naman tayo para makapunta tayo dun sa hotel natin. So kain muna tayo guys ng donut. Pinili natin dun sa loob ng Busan Station kasi nagugutom na ako dahil bigat itong dala natin, yung luggage, dahil nga yung mga busking equipments. Ano to matcha cream donut. Yung tinapay niya parang Krispy Kreme. Ganda ng quality. Punong-puno yung feeling niya ng matcha. Pagka sasakay pala kayo ng subway or bus, kailangan meron kayong card, yung pwede to sa Seoul yung ito yung nabibili siya sa CU convenience store. Pwede siyang loadan para pagka pupunta kayo sa bus, sasakay kayo. Minsan kasi buo yung pera ko, so sayang naman kung walang sukle, no? So yan, tatap nyo na lang to. Pwede rin siya sa subway. Mas convenient pagka may card kayo na ganyan, kasi para hindi na kayo bibili kung kada trip nyo bibili kayo ng single journey ticket sa subway station. Hassle pa. Nag-subway na lang tayo kasi matagal yung interval pa nung bus, para kaysa maghintay diretso naman tayo dito. So one transfer lang sa dito sa Busan National University yata yun. And then change line kayo, tapos diretso na dun sa beach entrance. So guys, to pagkalabas natin nung subway station exit, may nakita tayong McDo kasi walking distance na lang, sabi sa maps, yung papunta sa hotel natin, no? So ito, dahil nga pasado 11 PM na, baka sarado na yung mga restaurants doon. Mga tol, dito na tayo sa hotel natin, dito sa area na to. Yan, lalakad-lakad lang tayo ngayon kasi kakatapos natin kumain. Ganito ginagawa ko, maganda pagka bago ako sa isang bansa. Gusto ko maglakad-lakad pagka gantong oras, gabi o kahit madaling araw, kasi presko, tsaka mararamdaman mo yung ambience talaga ng nung lugar eh. Kaya tulad dito sa Busan, tahimik dito at hindi ganong crowded tulad ng Seoul. Pero pagka nature lover kayo, yung gusto niyo yung mga tabing dagat na view, dito pwede kayo dito. Parang sa Jeju, ganun din, more on nature. Pero dito kasi meron ding nightlife dito, combined siya. Yung kanina, yung experience natin dun sa train, sinakyan natin is yung KTX nga, mabilis lang, mga 2 hours, 2.5 hours more or less. At napaka-komportable sa loob, tahimik, at
Talagang smooth na smooth yung biyahe. Napagod lang ako talaga dahil sa karga natin mga bagahe, no. Pero bukod dun, napaka convenient naman ng transportation. Yan, tahimik na dito, walang masyadong mga sasakyan ngayon. Pasado alauna na ng madaling araw. At hinahanap pa rin natin yung beach area. Ang lamig pala dito ngayon mga tol. Hindi ako nakapagdala ng jacket. Akala ko kasi springtime na eh. Sa Seoul kasi medyo mainit na. So dito dinala ko lang mga polo ganito. Pero pag gantong oras talaga siguro eh malamig. May mga tao dito pero hindi lang. Napaka ganda ng beach area dito. Ang lawak kumpara dun sa Jeju, dun sa pangalan nun, yung Hamdok Beach. Mas malawak yung frontage nito eh, sa palagay ko. White sand to pag umaga eh. Nabasa ko sa sarap maglakad dito mga tol kasi presko ng hangin, yung marinig mo yung ano ng dagat, yung mga waves, talagang marirelax ka eh. Pagka may problema ka, yung tipong makakalimutan mo ng pansamantala yung problema mo. Tsaka iba talaga pag nature eh, yung nakaka-apekto siya sa psychological well-being ng tao, yung tinatawag nilang sea therapy. Talagang effective siya eh. Kasi ano yan, pinag-aralan din yan ng mga psychologists, no? Kasi yung tunog daw nung waves sa dagat nakakapagpakalma siya ng mind. Kasi yung tuloy-tuloy na sound niya, tapos yung pare-parehas yung naririnig mo, yun yung nagpapakalma ng kalooban mo. So pagka medyo mabigat ang problema nyo, kung may mga iniisip kayo na yun nga, yung mabibigat, eh try nyo pumunta rin sa tabing dagat para makapag-relax kayo. At check na yun, yung gagaan yung pakiramdam nyo. Sarap dito. Bukas yung mga restaurant eh, kakain sana tayo ng dinner, kaya lang yun nga, late na tayo dumating. Bukas try natin yung mga street food dito sa Busan. Ganda dito. Bukas babawi tayo ng content, mag-ano tayo ng mga street food, tsaka kung ano pa mga pwede nating ma-tour dito sa Busan, no? Second time natin ngayon, pero papakita ko sa inyo kung ano pa mga pwede nating ma-explore. Tsaka sa parating na eleksyon, huwag nyo makakalimutan, Duterte. PDP laban lang mga tol, huwag na kayo mag-add ng iba kasi si Tatay Digong yan lang ang huling pakiusap niya. Kahit dun sa asawa niya kay Miss Hanilet eh, sinabi kailan lang na kalimutan na daw siya. Kung hindi nyo rin lang ibubuto yung PDP laban. So para sa Pilipinas, di ba nga eh, gusto natin maging Singapore ang bansa natin. Sana iboto nyo rin mga tol. Maraming salamat.